Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video ay magsha-share muli ako sa inyo ng isang maintenance work para dito sa ating Nissan Navara. So yung nakaraang video upload ko po ay isang maintenance video rin po yon para doon naman sa Toyota Wigo, kung saan nagpalit po ako doon ng clutch disc, pressure plate at saka yung kanyang release bearing. Ganun din, nagpalit din po ako doon ng drive belt. At buti na lang, nag-decide nga akong palitan yon dahil nung tanggalin ng mekaniko yung drive belt, nakita ko na talagang worn out na at biyak-biyak na yung kanyang drive belt. So this time around, yung gagawin ko pong maintenance dito ngayon sa Navara ay magpapalit din po ako ng drive belt. So bigyan ko lang po kayo ng konting background dito sa aking unit. Ito pong aking Navara ay nasa 6 years old na, at ganun din, more than 70,000 kilometers na yung kanyang kilometer reading. At according po dun sa ating owner's manual, dapat 80,000 kilometers ay nagpapalit na tayo. So sa tingin ko ay tama na magpalit na ako ngayon ng aking drive belt. So kung familiar po kayo dun sa aking channel, ay for sure alam nyo na nagawa ko na rin ng video yung mga maingay na drive belt para dito sa Navara. Kasi nga, kung Navara owner po kayo, alam ko na na-experience nyo yan kahit nung bago-bago pa, o kung minsan nga may mga nababasa ako na ilang months pa lang yung Navara nila, maingay na agad yung drive belt. So meron po akong ginawang video dyan kung saan ginawan ko po yan ng remedyo. Kasi para sa akin po, pagka mga 1 taon, 2 taon pa lang yung drive belt nyo, hindi pa worth it na palitan yon kasi masyado pang bago. So kung gusto nyong makita yung video na yon, ilalagay ko po yung link sa description box, or pwede nyo pong i-search doon sa ating channel. So ngayon po hindi po ako kukuha ng mechanic, since yung pagpapalit po ng drive belt ay hindi naman ganun kahirap. Kumbaga ako na po ang gagawa niyan. And hindi rin po ako bumili online ng aking kailangan mga belts, kasi nagwo-worry ako na baka mali yung ipadala sa akin ng seller. So just like dun sa last video ko na binili ko lang sa auto supply yung aking mga clutch disc, pressure plate, ngayon yung mga belt dito sa auto supply ko lang din kukunin, para just in case na mali yung maibigay sa akin ay madali ko rin siya mapapalitan. At saka wala rin akong planong bumili ng original Nissan belt, kasi nga bago pa nga yung sasakyan natin, nag-iinit na siya eh. So sa tingin ko, mas maganda na mag-try muna tayo ng ibang brand. So kahit yung mga bando belt muna siguro ang bibiling ko at ipapalit ko rito. Total, yung mga bando belt ay well-known brand na rin naman yan, mga kilalang brand na rin. So samahan niyo po ako, share ko sa inyo, pakita ko sa inyo kung paano ko papalitan. At saka nga pala yung power steering belt, check ko na rin, or sama ko na rin, sabay ko na rin palitan, nang sa ganon, isang baklasan lang po ako at sabay-sabay ko siyang papalitan. So tara, samahan niyo ako, gawin natin to. So tanggalin ko muna itong hose para dito sa air filter dahil nakaharang siya, para nang sa ganon maabot ko yung mga belt, matanggal ko. Ganon din siguro alisin ko itong cover niya para mas makita ko siyang maigi, mas lumuwag. So ito, nabaklas ko na siya. Tapos yung inlet dito, yung sa hose, takbang ko siya ng malinis na basahan, para sure ako na hindi siya papasukan ng dumi. Tapos napansin ko rin na medyo masikip pa rin yung gagawaan ko. So tanggalin ko na lang itong box ng filter para mas lumuwag yung kilos ko sa ilalim. So natanggal ko na yung box para sa air filter, kaya mas maluwag na yung pwede kong pagkilusan. Tapos ito yung drive belt na kailangan kong palitan. Yan.
Pero bago yan, kailangan ko munang tanggalin yung belt ng power steering. So sabi ko kanina, kahit maayos pa yung belt na yan, papalitan ko na rin para at least isang trabaho ko na lang. Para tanggalin itong belt para sa power steering, luluwagan ko muna itong 14mm na nut dito para mapihit ko naman yung adjuster dito. Ayan, may adjuster dito yan eh, para lumuwag at matanggal ko itong belt na to. So gawin ko na muna to ngayon. Dito naman sa adjuster, ang kailangan natin ay 12mm. So ito, tanggal ko na. So para dito naman sa drive belt, dito ko luluwagan. Itong isa na to. Pipihitin ko yan gamit yung 14mm na socket. Tignan nyo maigi kung paano yung kung saan dumaan itong drive belt. Kasi marami siyang iikutan eh. Or pwede nyo tignan yung inyong owner's manual para pagbabalik hindi kayo mahirapan kasi malilito tayo kung saan natin isushoot yung belt mamaya. Or kung wala rin kayo nun, pwede naman na i-drawing nyo na lang sa isang papel para at least meron kayong guide pagka nagbabalik tayo ng drive belt. So ganitong box wrench na lang na 14 yung gagamitin ko. Kasi pagka yung socket masyadong malaki. Konti lang kasi yung space dito, ang hirap kumilos. Ayan. Tapos itutulak ko lang yan pababa hanggang ma-reach ko yung todong baba niya. Tapos iluluwag na yung belt niyan at matatanggal ko na. Ayan. Ito, mahuhugot na natin tulad nyan. Tapos dahan-dahan nating bitawan. Yan. So ito, tanggal na siya. So pagtanggal na ito, i-shoot lang natin dito sa propeller niya para makalusot. Ayan, ito. So ito na yung mga nabili ko sa Auto Supply. Ito yung para sa power steering. So same ito ng code doon sa original. Bali port PK820. Ito rin yung nakalagay dito sa original belt ko. For PK820. Tapos ang brand na itong nabili ko, Bando. Para dito naman sa drive belt, wala kasi, hindi ko na makita yung label na ito, nabura na. So sinukat naman namin sa Auto Supply. Ito yung nabili ko, 7PK1760. Pares na pares yung haba nito, yung lapad at saka yung bilang ng groove sa loob. So yung pagkakabili ko rito, okay lang din eh, kasi pares na rin yung price niya sa online. Dahil ito, tinitignan ko to sa online, nasa 350 370. So nakuha ko to sa Auto Supply ng 350. Tapos ito namang sa kanyang drive belt, bali pagka bando ang tinitignan ko, merong 11, 1290. So depende sa seller. Ito naman nakuha ko to sa Auto Supply ng 15. So medyo mataas to ng konti. Pero okay lang, at least na-check kong maigi.
chinek namin yung sukat, yung lapad. So match naman siya. So ngayon pakita ko na sa inyo kung paano ko to ikakabit doon sa nabara. So kung paano ko lang siya tinanggal kanina, ganun ko lang din ibabalik. So ito, naipasok ko rin. Napakasikip ng pwesto. Halos hindi magkasya yung kamay ko eh. Kaya napilitan pa akong tanggalin yung tube dito para sa EGR. Tinanggal ko para lang maipasok ko yung braso ko dito. Madali lang sana ikabit kaya lang sobrang sikip. So ito, okay na to. Nasa groove lahat ng belt niya. Okay. Nakashoot. Ito nakashoot din. Dito sa ibaba. Okay din to, nakashoot. Dito sa kabilang side. Okay din yan sa ilalim na yan. Nakashoot din yan na maayos. Sunod ko na ikabit yun sa power steering. So yung higpit na itong belt na to, yung kung paano yung salat ko nung una, bago ko siya tanggalin, yung tigas niya, ibabalik ko lang sa ganoong tigas uli. Ngayon hihigpitan ko na dito sa adjuster pulley. Tapos ko na ibalik yung mga binaklas ko. At na-double check ko rin yung mga belt kung nakasampa ba ng maayos dun sa kanyang pulley. So ngayon, mag-testing naman ako. Tapos ko na pong ikabit yung mga belt dito sa nabara. Well, hindi ko masasabing ganun siya kadali. Kasi ang struggle dito ay masyadong maliit yung space para ikabit natin yung mga belt. Pero still, kayang-kaya pa rin namang i-DIY. So sana po may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.